Hello, 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 hello! Hello mga kabayan, mga kabsat. Mayroon lang akong may share tungkol sa paano magpatawad ng mabilis. Diba? Kasi pag hindi tayo nagpapatawad at may kinikimkim tayong galit sa ating puso, parang mabigat sa ating pakiramdam din. So may share lang ako tungkol doon. Pero isinulat ko na dito para basahin ko kasi minsan nakalimutan ko yung mga sinasabi ko, diba? At lalong first time kong mag-record ng ganito. So basahin ko na lang para hindi ko makakalimutan. So ito, ang pagpapatawad ay isang proseso na maaring tumagal ng oras at hindi palaging mabilis. Ngunit may ilang mahakbang na maaari mong sundan upang matulungan kang magpatawad ng mas mabilis. Diba? So may 6 tayo na paraan kung paano tayo makapagpatawad ng mabilisan. Number 1, tanggapin ang iyong nararamdaman. Kilalanin at tanggapin ang mga emosyon nararamdaman mo tulad ng galit, lungkot o sakit. Hindi mo kailangang itago ang mga ito, diba? So yun, hindi natin kailangan itago kung ano man yung nararamdaman natin. So, pero ako parang guilty ako doon, diba? Kasi minsan pag may ako, kinikimkim ko na lang at hindi ako nagsasalita, ganun. So, tinatry kong hindi ganun. Kailangan natin i-voice out para magaan ang ating pakiramdam. So, number 2, unawain ang panig ng iba. O, yun. Unawain natin kung ano yung panig nila, hindi na tayo nang huhusga agad. Subukang unawain ang panig ng taong nagkasala sa iyo. Makinig sa kanilang paliwanag at pakinggan ang kanilang punto ng view. So, yun nga. Yun ang diba? Hindi tayo dapat nagagalit agad. Kundi, pakinggan muna natin ng side ng isang tao bago tayo magalit sa kanya. So, pangatlo, tanggapin ang pagkakamali. Oo naman. Minsan, tanggapin natin din ang ating pagkakamali. Hindi naman tayo lahat perfecto. At wala namang mawawala sa atin kung tatanggapin natin ang ating pagkakamali. Tanggapin na ang tao ay nagkakamali at hindi perfecto. Tama nga. Isipin na maaring nagawa rin natin ang parehong pagkakamali. Pangapat, pumili na magpatawad. Sa oras na handa ka na pumili na magpatawad, piliin ang pagpapatawad hindi dahil sa napipilitan ka. Tama naman. Kundi dahil sa nais mong mag-move on at hindi bitbitin ang galit. Oo. Kasi pag may kinikimkim tayong galit, parang mabigat sa ating pakiramdam, diba? So, pili na lang natin magpatawad. Wala namang mawawala sa atin yun. Number 5, huwag kalimutang magpakumbaba. Mahalaga ang pagiging humble sa pagpapatawad. Walang taong perpekto at lahat tayo ay nangangailangan ng kapatawaran at pagpapatawad. Oo nga. Ang ating Panginoon nga nagpapatawad. Tayo pa kayang mga tao, diba? Number 6, mag-move forward pagkatapos mong magpatawad. Ituring itong oportunidad upang mag-move forward at hindi na muling balikan ang nangyayari. Oo nga. Kapag natapos na yun, wala na yun, hindi na natin ulit-ulitin. Saka mag-move on na lang, kalimutan na lang. Kasi mas maganda yung magpatawad. Kasi mas maganda sa pakiramdam. So yun, ang pagpapatawad ay proseso ng paglaya mula sa galit at hinanakit. At hindi ito nagpapalaya sa nagkasala sa responsibilidad nila. Ngunit nagbibigay ito sa iyo ng kapayapaan sa iyong sarili. So yun. So yun, gawin natin para magpatawad tayo. Hindi naman tayo perfecto, lahat naman may pagkakamali. So, piliin na lang natin magpatawad kung may
nag-ano man sa atin, kung may gumawa sa atin ng masama, ipasa Diyos na rin natin. Pag-pray para, so, yun lang guys. Salamat. Bye! At sana po nakatulong sa inyo ang aking message para tayo may makapagpatawad sa mga taong nakagawa sa atin ng mali. Pero minsan isipin din natin kung may mga mali natin, piliin na natin magpakumbaba. Huwag na tayong mag-ano ng pride. Diba? Ang buhay ay maiksi lamang. Be happy. Please subscribe naman ang aking